Before we start nagupit na para sa kanya, tatanungin muna natin syempre yung client kung anong gusto niyang gupit. At syempre magsasuggest din tayo ng pwede sa kanya. Gamit tayo ng clipper natin na naka-taper and then zero half lang ito. Erekta na natin dahil ang kanyang buhok ay nakaangat naman at pwede naman ito sa mga rekta na pamamaraan. Kung hindi ka pa sanay, dapat gumamit ka ng clipper guard. Yung ganitong pamamaraan ay dun lang sa mga barbero na kaya na niyang i-estimate yung taas na gupit na kanyang gagawin sa kanyang client. Tingnan natin kung babagay ba sa kanya yung gusto niyang gupit. Take note, ito po yung gusto niyang gupit. Kaya sundin natin ang ating client kung ano ang gusto niyang gupit. And then overcomb, bawasan muna natin yung makapal na bahagi dito sa pataas. Kunting paislant lang ng suklay and then hagurin natin ang clipper unti-unti pataas. And then gamit tayo ng 0.5 na clipper guard. Magdedepende yan kung gaano ba kakapal or kanipis yung nakikita nating diferensya sa pagitan ng white and dark area. Kapag medyo makapal, siyempre gamit tayo ng number 1 na clipper guard. Kapag medyo manipis, pwede na yung 0.5 and then pa-islant lang yung gagawin natin pagbawas or pa-C-motion ito. Sa ganitong klase ng buhok ay tumataas talaga yung pag-blend natin. Saka yung pagbawas natin sa kanyang buhok ay medyo tumataas din yan dahil ang kanyang buhok ay tumatayo at medyo rin malalaki rin ang hibla nito. Gamit na tayo ng trimmer, lagyan natin ng lugar ng pag-aahitan sa kabilang side. And then tanggalin natin yung kunting dark spot at bawasan na rin natin ang haba ng kanyang buhok. Maraming salamat sa ating mga followers, sa ating mga nagko-comment, sa mga viewers. Salamat sa inyong suporta. Pagkatapos nating bawasan yan, lagyan natin ng hair pomade para maganda yung forma. O di ba? Ready na para sa school. And then tanggalin natin yung mga kunting dark spot at ahitan natin ito para looking good. Ready na sa pagpasok sa kanilang eskwelahan.